Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by NQN Dermatology Clinic, Skin, Hair and Nail Center and Laser Center, Computer Communication Development Institute, Aroma and Dye, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, Honorable Ramil Robles, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Sota Resort, Vice Mayor Luis Leosala Jr., Pilar, Sorsogon, Christina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Honorable Lester Lubiano, City Councilor East District, Sorsogon City, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Councilor Jojo Santa Clara Go, Municipality of Matnog, Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Luyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon. Magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga probinsya ng Sorsogon at magandang umaga sa lahat ng tumatangkilik ng ating programang Issue Ora mismo ngayong araw na ito. Petsa 3 na mga kaibigan sa buwan ng July. Live na live tayo sa ating Facebook page ng Bicol TV Sorsogon. And of course, live na rin tayong napapanood sa YouTube. Ito po ay sa pagsusumikap ng ating mga technical staff na mas pang mapalawak ang ating broadcast. Soonest, papasok na po tayo sa Halprop Cable dito po sa buong probinsya ng Sorsogon. Ang inyong likod, si Rosario Amistoso, makakasama ninyo sa isang oras na balitaktakan para sa ating mga talakayan ng napapanahong mga issue dito lamang po sa loob at labas ng probinsya ng Sorsogon. Once again, magandang umaga Pilipinas. At gandaan muna natin ang ating mga balitang nasyonal, balitang pambansa mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, Angara bagong DepEd chip. Pangulong Marcos inapprove 6.352 trilyong 2025 national budget. Labi ng 2 Pinoy na nasawi sa UTI attacks dumating na. At First Lady Liza namahagi ng 83 mobile clinic. Narito na ang detalye ng mga balitang nasyonal. Angara bagong chip ng DepEd. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Senador Sani Angara bilang bagong kalihim ng Department of Education o DepEd kapalit ni Vice President Sara Duterte na nagbitiw sa pwesto noong Hunyo 19. Sinabi ng Presidential Commission's Office o PCO na magiging epektibo ang appointment ni Angara sa Hulyo 19. Ang anunsyo ay isinagawa ni Pangulong Marcos sa ika-17 Cabinet Meeting sa Palasyo ng Malacanang kahapon. Sinabi ng Pangulo na tinanggap ni Angara ang alok na maging DepEd Secretary. Si Angara ay kilala bilang tagapagtaguyod ng edukasyon sa ng bansa. Nagtapos ang senador sa Master of Law sa Harvard University, Bachelor of Law sa University of the Philippines at Bachelor of Science in Economics and sa London School of Economics. Nagpapasalamat naman si Angara sa tiwala ng Pangulong Marcos. I am committed to working with all sectors of society, including my predecessor, Vice President Sara Duterte, to ensure that every Filipino child has access to quality education. I look forward to building up upon her accomplishments. Pahayag pa ni Angara.
Sa iba pang mga balita, Pangulong Marcos inapruban 6.352 trillion 2025 national budget. Sa detalye, inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 2025 National Expenditure Program o NEP. Base sa direktiba at pulisiyan ng Pangulo, magiging prioridad ng gobyerno ang food security, social protection, healthcare, housing, disaster resilience, infrastructure, digital connectivity at energization. Sa cabinet meeting sa Malacanang, ipresenta ni Budget Secretary Amina Pangandaman sa Pangulo ang panukalang 6.352 trillion national budget para sa 2025. Mas mataas ito ng 10.1% kaysa sa 2024 General Appropriation Act o GAA na 5.768 trillion. Sa ilalim ng inuprahang NEP, nangunguna sa listahan na paglalaanan ng pondo ng ang DepEd, DPWH, DOH, kabilang ang PhilHealth, DILG at Department of National Defense. Gayon din ang DSWD, Department of Agriculture at attached corporations, Department of Agrarian Reform o DAR, Department of Transportation o DOTR at ang Judiciary at Justice Department. Inaasahan naman na isusumite ng Pangulo ang panukalang budget sa Kongreso sa loob ng 30 araw matapos ang kanyang State of the Nation Address. Target naman ni Pangandaman na isumite sa Kongreso ang panukalang budget 1 linggo matapos ang SONA ng Pangulo. Sa iba pang mga balita, labi ng 2 Pinoy na nasawi sa Houthi attack dumating na. At sa detalye, dumating na kahapon sa bansa ang labi ng 2 tripulanting Pinoy na nasawi sa pag-atake ng mga armadong Houthi sa MV True Confidence. Alas 9 ng umaga nang dumating sa cargo area ng Philippine Airlines ang 2 casket sakay ng PAL flight mula sa Dubai. Sumalubong dito ang kanilang mamahal sa buhay kasama ang mga kinatawan ng Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers, ng kanilang Manning Agency at Overseas Workers Welfare Administration or OWA. Matatanda ang inatake ng mga Houthi ang bulk carrier na MV True Confidence habang naglalayag ito sa Red Sea noong Marso 6, 2024. Nagtulong-tulong din ang DFA, DMW, Manning Agency at OWA upang maproseso ang pagpapauwi sa mga labing kasama ng mga anak upang matiyak na ang buong tulong at suporta ay maibibigay sa kanila. Sa pinakahuling balitang nasyonal, First Lady Liza na mahagi ng 83 mobile clinics. At sa detalye, nangako si First Lady Liza Araneta Marcos na higit pang ilalapit ang healthcare system sa mga mamamayan sa pamamagitan ng pagkakaloob ng 83 bago at modernong mobile clinics sa 7 lalawigan sa Central Luzon, partikular na sa mga remote areas. Ang distribusyon ng mga mobile clinics ay bahagi ng collaborative effort sa pagitan ng Unang Ginang at ng DOH sa pakikipagtuwang na rin sa DILG, PCSO at Agri-Kaagapay Organization. Ang inisyatiba ay nasa ilalim ng libreng laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat or lab program na isang health program na pinasimulan ng supportive at compassionate na may bahay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at inilunsad kamakailan sa Maynila. Ang mga newly donated mobile clinic ay mayroong examination, laboratory at x-ray facilities. Gayon din ng medical essentials gaya ng patient bed, infrared thermometer, patient monitor at mga medical equipments kabilang na ang electrocardiogram, ultrasound, cholesterol monitoring, glucose testing at blood hematology tools. Binigyang diin ng Unang Ginang ang kahalagahan ng pagkakaroon ng accessible healthcare para sa mga Pinoy. Alinsunod sa bisyon na ito, ang mga mobile clinics ay may mahalagang papel sa pagkakaloob ng preventive health service direkta sa mga komunidad.
Sinabi naman ni Agrica Agapay founder, president at author ng librong Leave Nobody Hungry na si Virginia Ledesma Rodriguez na ang inisyatiba ay alinsunod sa commitment ni Pangulong Marcos Jr. na magkaloob ng mahalagang serbisyo at gayabayan ang kalusugan ng mga mamamayan. Ang klinika ay magpapasilidad ng regular na health screening upang matukoy ng maaga ang karamdaman ng pasyente para sa agarang interbensyon dito. Magpapahusay sa kalidad ng buhay ng mga Pinoy. Ayan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Pagbabalik mo inyong lugod, makalis ang ilang paalaala. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have a restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. For a place to stay? Come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City. Or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549-864.
Nagbabalik kita mga tugang sa tuyang programang Isyu Ora Mismo. Tulad ng sinabi ko po, ngayon ay araw ng Miyerkules, petsa 3 na po sa buwan ng Hulyo. At wala po tayong in-advance natin kahapon ang ating programang Fight Sana dahil sa merong mga kaganapan ngayon na aatinan ng ating kapitan ng Pamurayan na si Cap Arles Hanaban. Kaya tayo po ngayon ay magsama-sama sa ating programang Isyu Ora Mismo. At abangan nyo po ang ating programang pinakabagong programang Tagumpay sa Buhay. Mas ngayon na pong Sabado yan. At sa unang episode natin ay ipipicture natin si Ma'am Carmen De Llosa, ang may-ari po ng Angel Resort sa Buena Vista, Gubat, Sorsogon. Para po ang ating pinaka-objectives ng programang Tagumpay sa Buhay is maipicture natin mga kaibigan ang mga pinagdaanan sa buhay ng ating mga mamamayan. Kung paano sila nagsumikap, kung paano nila sabi nga naabot ang kanilang tagumpay sa buhay, na kung saan ang ating pinaka main objectives nito is ito sila ang maging inspirasyon ng ating mga nagsusumikap sa buhay na mga mamamayan kahit po sa labas ng probinsya ng Sorsogon. Kayo po ang magiging panalmingan ng kanilang pagsusumikap. Ito po ang pinaka-main purpose ng ating programang Tagumpay sa Buhay, dahil bawat isa sa atin ay mayroong istorya na pinagdaanan sa buhay bago nila narating ang rurok ng tagumpay. Kaya abangan po yan ngayong Sabado na po, alas 9 ng umaga, after ng programa namin ni Atty. Atan Balintong na legal at iba pa. Susunod na po ang first airing ng ating programang Tagumpay sa Buhay. Kaya abangan na po yan, Sunod-sunod po yan. Ngayong Sabado, makakasama natin si Ma'am Carmen De Llosa. At next week naman, si former 3-term Mayor Renato Ato Laurinaria and former Vice Governor of the Province of Sorsogon. Yan po ang ihatid natin sa inyo, si Sir Ato Laurinaria. Next po yan, that was July 13. Yan. Para po ito ang maging panalmingan natin sa patuloy nating pagsusumikap sa buhay. Ayan, speaking of Cap Arles Hanaban ng Pamurayan, kahapon nakasama siya dito sa ating programa. At ngayon nga, pinos niya yung naging kaganapan kahapon sa meeting doon sa kanyang barangay with the presence of the First District DPWH District Engineer Ma'am Hibulan, kasama yung ibang district engineer, ibang engineer ng DPWH, also with the project engineer and the representative from the construction firm na naging involved doon sa pagpapatigil ng construction project dyan sa Barangay Pamurayan. Nais ko pong basahin sa inyo ang naging post ni Pamurayan Barangay Captain Cap Arles Hanaban. Sabi niya, barangay updates sa ngalan nin patas asin tapat na paggobyerno. First, need mag-comply ang mga contractors and even ang DPWH para maging maayos na ang implementation ng mga projects dito sa Barangay Pamurayan. Napag-usapan din sa meeting with our very own Ma'am Hibulan, District Engineer, Engineer Tatel, Engineer Levin, DPWH Project Engineer, and representative from Baldon Construction / Adharax ang mga sumusunod. Within 5 days,
Magbibigay ng copy ang DPWH First District Engineering Office ng test results ng aggregates Baybay and Graba na galing sa Kawayan River. If wala silang maipakita na valid test results, we will elevate the issue to higher authorities. Ito ngayon ang ginagamit na aggregates ng Centerways para sa river control projects para sa Barangay Pamurayan and Barangay Himaluto. Diyos ko, marasa pa. Second, non-compliance of the contractors, Centerways and Baldon Construction adharak sa Republic Act 11058, ang Barangay Ordinance, Occupational Safety and Health Standards. Binigyan natin sila ng 5 days to comply. If not, we will issue citation ticket based sa Barangay Ordinance, penalty system approved by the City Government of Sorsogon. Nasaan kaya ang lead agency na supposed to be? Sila ang nag-monitor, nag-implement ng OSHS. Since 2018, wala akong nakitang inspector na pumunta dito sa construction sites para check ang compliance ng mga companies, contractors, in terms of occupational safety, health ng mga workers, including mga benepisyo ng mga tao. Ang daming below minimum ang pasahod at hindi binabayaran ang mga SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Tatanggalin or i-demolish ng Baldon Construction slash adharaks yung nilagay nilang stone masonry due to non-compliance sa rules and regulations set by DPWH. Gumagamit sila ng mga tinibag na semento, PCCP, as substitute sa solid rock or bato. Walang concrete pouring na magaganap hanggat hindi nakakapag-comply sa lahat ng mga requirements, laboratory test set by DPWH, and lalong-lalo na kung walang DPWH project engineer na nakabantay all the way. Number 4, to conduct the FDT. What is FDT? Field Density Test or Compaction Test prior for concrete pouring ng PCCP kasi hindi ito ginagawa ng kontraktor. Next, ang natapos na PCCP, mag-conduct sila ng curing for concrete compressive test. Next, magbigay ang DPWH ng detailed drawing regarding sa PCCP, stone masonry, adharaks slash Baldon, and flood control project, Centerways, para may reference ang barangay during site visit or inspection. Next, for our daycare center, ang daming back job, kulang sa nasambit na building, pero besides sa mga formal complaint natin with letter and received by DPWH, pina-accept pa rin nila ito. So hanggang ngayon, unsafe siya gamitin. Walang tubig, sira ang pintuan, and sira ang mga utilities, etc. Para sa kalsada na hindi pa nagagawa ng Centerways, ready na tabi ang area para sa PCCP project sa Purokwan. Pakinalang tabi. Posted by CAP, Hanaban, and Council. Yan ang base sa mga reports na pinalabas ng ating kapitan ng Pamurayan, si Cap Arles Hanaban. Ang tanong mga kaibigan, kung walang Arles Hanaban, do you think meron pa kayang gagawa ng ganito? Of all those barangay captains, ito lang po ang nakita natin or nalaman natin na talagang seryoso sa pagpapatupad
ng istriktong implementasyon ng mga projects sa kanyang barangay. Seryoso. It means talagang ito ang kapitan na sabi nating hindi natutulog sa pansitan. Ha? Magturo nga po kayo ng ibang barangay captains na masasabi natin na may ganitong pananaw sa buhay. May ganitong pananaw sa buhay at talaga naman ang kanyang ginagawa sa barangay ay seryoso. Seryoso ang ginagawa niya sa buhay para sa kanyang barangay. Biriin mo, kitang-kita doon sa pinost na river control na project ng Centerways. Project ng Centerways. Pero doon kumukuha ng river control. Ito yung programang ito yung project na tiba-tiba. Puhunan lang dito semento. Doon na kumukuha sa sa ilog. Doon na kumukuha ng buhangin, ng bato, ng graba. Pero sa program of works, kasama sa budget yon. Hindi ba kayo nakukonsensya yan? Nakukonsensya sa ginagawa nyo? Kitang-kita doon sa video, kinakalkal pa ng bakho. Kinakalkal pa ng bakho yung ay napapakita ko sa inyo. Baka sabihin nyo, nagsisinungaling ako eh. Kuha ito ni Cap Arles Hanaban. Ayan, tingnan natin. Ito, kinakalkal pa ito ng bakho. Bakho pa ang kumakakalkal nito. Ayan, ito Harold, ipakita mo nga ito. Para makita nila anong sistema ito. Bakit ganito ang sistema nila? Makikita ninyo ha? Para sabihin natin transparency, yung wala tayong ginagawang memes. Sabi nga, ito ang kuha ni Cap Arles Hanaban, ang kapitan ng Pamurayan, ha? Ayan, nakatambak pa yung mga aggregates. Tambak pa yung aggregates na ginamit nila. Galing dyan sa sa ilog from Kawayan River. So yung tanong ko mga kaibigan, meron pa bang ganito na meron pa bang aside from Cap Arles Hanaban, may iba pa bang kapitan na ganito kalakas ng loob magpatigil sa project? Karamihan kasi sa mga hindurupot na mga kontraktor na ito, kung ang direktiba nila sa DPWH, hindi na ito nagpapaalam sa barangay. Dahil ang rason nito, national project ito. National project, hindi na kailangan dumaan sa or wala silang pakialam, basta ang direktiba nila is from DPWH. Nagkamali kayo ng lugar na pinaglagakan ninyo ng project. Ang Centerways,
Sino ba may-ari niyan? Ang Adharax? Bakit / Baldon Construction? Ang Centerways, ang alam natin si si Mr. Chino Lubiano. Ang may-ari niyang Centerways na yan. Ngayong pina-stop ni Cap Arles Sanaban ang project at pinatawag yung DPWH, ngayon ninyo nalaman na meron din palang straight na tao. Akala nyo kasi yung ginagawa ng DPWH, di ba, laging priority project, do not delay. Sasabihin mo lang, do not delay. Paano yung hocus-pocus na project? Do not delay din ba yun? Pag hinokus-pocus ninyo ang project? Kaya ito yung malinaw na sistema sa dyan sa Barangay Pamurayan. 2 project ang pinatigil. Ay sasabihin nga, kailangan mo magpalabas ng ng lab test. Nung panahon pa yan, kinakalkal na yung dulo ng Kawayan Bridge. Diyan sa Kawayan River, dun sa dulo. Kinakalkal na yan. Bakit hanggang ngayon wala pang lab test na pinalabas ang DPWH kung dapat bang gamitin yan o hindi? Di ba nung panahon, ilang truck ng kumakalkal dyan ng mga construction firm ang kumakalkal dyan. Pero walang sumisita. Apera nung nagkaroon ng grupo dyan sa Basod na pinangunahan nitong sino yun? Dating dyan? Yung si Ma'am Malu Hanoras. Nagrally pa nga dyan sa harap ng Sangguniang Panlalawigan para i-condemn yung walang habas na paghahakot ng aggregates dyan. Kaya medyo nahiya, natigil. Kahit pa nga sabihin na meron kayong quarry permit, ang tanong dyan, yung aggregates na ba yan? Saan ginagamit? Bakit kailangan nilang sa dami ng pagkakwarihan diyan pa sa sa Kawayan Bridge? Ito naman ngayon, kitang-kita doon sa sa video kung paano kinakalkal ng backhoe ang mga aggregates sa ilog. Sama-sama na yun. Lupa, baybay, graba, malalaking boulder. Kaya pag ganito ang ang nahawak na project ng ating contractor, talagang tiba-tiba kasi puhunan lang nila semento. Di ko nga alam kung may kung may nilagay na bakal. Ang pagkakaalam ko diyan sa mga river control, pinagpatong-patong lang niya na ng mga bato. Tapos kumbaga dinikit ng semento. Ganyan. Una ipapatong. Lalagyan ng pandikit. Buti nga hindi nilagay yung yung honeybee na pandikit or yon, yung rugby hindi nilagay na pandikit. Yung nilagay nila semento, manipis na semento. Hindi mo nga alam kung yon, kung Portland or Pozoland na cement. Then patungan naman ulit ng bato. Pero wala naman tayo nakitang doon, yung bakal na ginamit. So this is the worst thing, mga kaibigan. The worst thing na kung saan mabuti na lang po at nakita ni Cap Arles Sanaban yung ganitong sistema. Kaya pwedeng talagang they have a valid reason na ipatigil ito. Pero ang hamon ko, mga kaibigan, sino pa ang kapitan dito sa Sorsogon City na naglakas ng loob
na magpatigil sa mga kontraktor na ito. Tell it. May alam pa ba kayo? O wala na? As in, wala na talaga. Kasi mga kaibigan, napakalaking napakalaking problema ito kung tuloy-tuloy. Biriin mo sa program of works, nandun kung ilang boulder ang gagamitin, kung ilang semento, kung ilang baybay, kung ilang mga aggregates. Tapos, papa ang kontraktor, dyan lang kinukuha sa tabi niya. Ha? Ito yung sinasabi na sab-sab sa trigo, sab-sab sa munggo. Dyan ka kumukuha ng aggregates mo. At the same time, yung bayad niyan, ang laki. Hindi mo naman pala binibili. Dyan ka na kumukuha. Ang kapal na mukha ng mga taong to. Tapos kung hindi pa ngayon nalaman kung hindi pa nasita ni Cap Arles Hanaban, ituloy-tuloy ang ligaya. Kung ilang kilometro ang haba niyan, maraming wigo ang mabibili niyan. Yan ang sistema, mga kaibigan. Ha? Sana lahat ng kapitan tulad ni Cap Arles. Kaya lang problema, yung ibang kapitan natin wala kang pakialam dyan. Basta ako kasama sa grupo, kasama ako sa alyansa. Basta pag may patawag, nandun kami. At sigurado, pag uwi namin, puno ang aming bulsa. That is the very sad reality, mga kaibigan. Kaya ang nangyayari sa barangay, Oy Kap, di ba kaalyado ka namin? Kaalyado ka namin eh. Ano ba tong, may project kami dito eh. Okay, walang problema yan. Hanggat ako ang kapitan, tuloy ang ligaya. Birain mo yan. Kaya dapat itong ganitong tao, katulad ni Cap Arles Hanaban, suportahan natin ito. Hindi ito nagpapapansin. May prinsipyo ito. May paninindigan. Sa isang project, meron ka nang dapat kinikita. Pero sa kinikita mo, gusto mo pa kumita ng sobra-sobra. Kaya, ang quality ng project masyado nang mababa. Siyempre nga naman, gagawin ito ng contractor. Why? Ang daming dadaanan nito. Ang daming dadaanan nitong bulsa. Kaya anong ipamimigay ko kung hindi ko ito gagawin? Kaya ang siste, ayun, nagkaroon na ng low standard ang project. Dahil sa dami ng bulsang pinagdaanan, sa dami ng bulsang nalagyan, nakakapanghina ng loob, mga kaibigan. Pero eka nga, kailan pa ito mababago? Kaya nga sabi doon sa sa DPWH National, kayong mga taga Bicol, ang hilig nyo sa infra. Ito mga kaibigan, sinasabi ko na kuha ni Cap Arles Hanaban. Okay, credit to the owner, Cap Arles Hanaban yan. Kitang-kita nyo kung paano kinakalkal ng backhoe ang mga aggregates. Tamo, ang taas na nung river control na yan. Pero yan, kitang-kita natin. Ano kaya ginamit ni Cap Arles? Parang to eh. Parang drone ang ginamit dito. Drone ba? Harold? Tama. Kita nyo kung paano kinakaykay.
And ang sabi ni Kap Arlis Hanaban, nang makita niya, nang makita ng mga nagtatrabaho na nandun siya, biglang huminto ng trabaho. Biruin mo nga naman yan. Maliwanag mga kaibigan. Nandyan yung baybay, yung graba, yung tubig. Semento na nga lang dadalhin nila dyan. Tapos ang project. Tapos ang kumbaga yari ang buto-buto. Mabuti na lang at may Kap Arlis Hanaban na talagang nanindigan na ipatigil, ayusin, itama ang ini-implement nilang project. Sana Kap hindi ito ang maging batayan para pag-initan ka. Dahil sigurado sa ginawa mo, manginginit ang tumbong ng mga nasagasaan nito. Ay sabi mo nga, di ba kahapon, pasensya sila kasi dito nila in-implement sa barangay ko. Sa barangay ko, bawal yan. The best thing, hanap na lang ninyo ng lugar, yung barangay ninyo. Ihanap na lang ninyo ng lugar pala, yung project ninyo. Ihanap na lang ninyo kung saan barangay. Yung ka-Berks ninyo ang kapitan, yung ka-Berks ninyo ang council. Para ayos ang boto-boto. Kaya lang dyan sa sa barangay Pamurayan, bawal yan. Sabi ni Kap Arlis, hindi yan tinotolerate sa aming barangay. That's good. So mga tugang, happy watching po kay Ma'am Gloriosa Lolo, and maraming salamat po ma'am sa ipinadala nyo na namang 10 stars. Dito po sa ating istasyon sa Bicol TV Sorsogon, buong pugay po kami nagpapasalamat sa inyo sa patuloy niyong pagsuporta. Siyempre po, kahit wala tayong inaasahang malaking account dito, pero sa pamamagitan po ninyo, ang mga pinapadala ninyo kay Ma'am Carmen Dillosa, kay Ma'am Gloriosa Lolo, na hindi nagsasawa magpadala sa atin ng mga suporta para sa operasyon ng ating istasyon, ang nag-iisang telebisyon sa buong probinsya ng Sorsogon, Bicol TV Sorsogon. Maraming salamat po. At mga kaibigan, tayo po ay we are inviting you to watch the recital of Aleli Dance Academy, yung ADA, yung Aleli Dance Academy. Magpe-perform po sila sa July 12 at i-cover po yan ng Bicol TV Sorsogon, full production coverage. Ang Aleli Dance Academy, nagsimula pa lang po last year. Ngayon po, meron silang 27 dancers, from kids up to adult. At kung gusto po ninyong matunghayan ang kanilang performance, sa na po yan, sa darating na July 12. July 12, dyan sa Sorsogon Cultural Arts, sa City Hall Compound. Ang Aleli Dance Academy po nag-i-invite sa inyo. At kung medyo nasa malayo kang lugar, tunghayan nyo na lang po dito sa Bicol TV Sorsogon ang aming full production coverage. Ayan po, maraming salamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa ating mga programa dito po sa Issue Ora mismo. At siya nga pala, sa July 5 na po, merong magaganap dyan sa Castilla, Sorsogon. Abangan nyo na lang po. Tulad ng nasabi ko mga kaibigan, sa isang post, hindi na po, walang makapigil sa magaganap na Miss Kasanggayahan Philippines. Biruin mo ang Miss Kasanggayahan Philippines. Merong itong
Umatikabong 2.5 million ang mananalo. Diyos ko, ang laki. $2.5 million ang grand prize ng magiging Miss. Ang premyo is 2.5 million para sa magiging first tatanghaling Miss Kasanggayahan Philippines. Biruin mo. Ang tatanghalin na itong sinasabi natin na ang patimpalak na ito, hindi naman tayo kumukontra dito. Ang tinitingnan lang natin is parang kailangan na ba talaga ito? Kailangan ba talaga ito na maging bongga? Kung baga, ito yung yung hanggang yun, nagtataka pa rin tayo sa sitwasyong ito. Bakit ganito kalaki ang magiging premyo, ng tatanghaling Miss Kasanggayahan Philippines? Parang naman Miss Kasanggayahan Philippines 2024 with an amount of the grand prize is 2.5 million. First runner-up 2 million, second runner-up 1.5 million, third runner-up 1 million, and fourth runner-up is 500,000. At ang bawat kandidata rito meron daw seed money na 100,000. Biruin mo, ilang kandidata yun? 2.5 plus 2, 4.5 plus 1.5, 6, 7, a total of 7.5 million pesos. Sa grand prize lang yun. Paano na yung mga kandidata? Sa mga kandidata na tigwa 100,000. Kung merong 40 candidates, a total of 4 million agad yun. 4 million agad ang tatanggapin nila. 4 million plus 7.5, a total of 7.9. Kung 40 candidates, kung more than that, ang laki. Sabi ko nga po, hindi naman tayo killjoy. Kaya lang, bakit Miss Kasanggayahan Philippines? Dapat sana, kasi pag sinabi mong Kasanggayahan is Sorsogon, ba't napunta tayo sa Kasanggayahan Philippines? Monsignor Monhe, na tayo? Si Monsignor Monhe pa bang chairman ngayon ng Kasanggayahan Foundation? Ito lang po ay isang observation. Observation lang po ito kung talagang ano na nga ba tayo? Bakit umabot sa ganito ang ating ganito kalaki ang gugugulin? I don't know kung probinsya ng Sorsogon or sa sariling bulsa ni Governor Edwin Boboy Amor.
We are not against this patimpalak, pero sana naman maraming dapat pagtuunan. Nung piyesta lamang nakita natin dito kung gaano kahaba ang pila papunta dun sa bahay ni Mayor Esther Amor diyan sa Bitano. Nakakaawa yung mga nakapila. Inabot pati ng ulan. Kaya ito ba yung sinasabi natin na ang dami ng inimprove ng probinsya ng Sorsogon? Sa pag-improve, kasama ba sa pag-improve yung kasama ba sa pag-improve yung pagdami ng pumipila para makahingi lamang ng tulong? Kasama ba sa pag-improve yung pagdami ng nakapila during pasalinggaya para lang sa kahangarin na manalo sa parapol? Ito po ay clearly observations lang po. Alam naman natin na sa ginagawa ko, sigurado may raming manginginit ang ulo. Sasabihin nila, mind your own business. Yes. Pero ang tinitingnan natin dito, nagtatanong lang po, kailangan ba talaga ito? Kailangan ba natin gawin ito sa ating mga constituents? Ang laki ng hindi ko ma-imagine kung ano ang balik nito sa atin. Yung premium na yun, umaabot ng 7.5 million sa grand prizes. How about ang accommodations nito? Accommodations ng kandidata, ng scouter, ng talent manager. Hindi naman pwede na papuntahin mo rito kung saan lupalop itong kandidata. Papuntahin mo lang dito nang walang kasama. Siyempre may mga may mga super julala yan na kasama. So mga kaibigan, bago tayo magtapos ng ating programa, happy watching po kay Ma'am Carmen De Llosa. Salamat po sa ipinadala ninyong star sa ating istasyon dito po sa Bicol TV Sorsogon. 99 stars ang pinadala po ni Ma'am. At salamat kay Ma'am Gloriosa Lolo from Hong Kong. Ma'am Carmen De Llosa, abangan po ang inyong abangan po tayo sa Saturday sa pagpicture ng ating Angel Resort together with you, Ma'am Carmen De Llosa, para sa programang Tagumpay sa Buhay. Mga kaibigan, narito na po ibibigay natin ang special report ni Maki Gomez para sa ating programang Issue Ora Mismo. Maki, ipasok mo! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ni Councilor Jojo Santa Clara Go, Municipality of Matnog. Pansamantalang pinahinto at pinapademolish ni Cap Arles Hanaban at ng Council ng Barangay Pamorian West District, Sorsogon City ang ongoing construction ng road concreting sa kanilang barangay dahil sa substandard umano ang ginamit na materyales ng kontraktor at hindi ito sumusunod sa kung ano ang nakalagay sa program of work ng proyekto. Hunyo 27 ng unang pansamantalang pinahinto ng punong barangay ang ongoing construction dahil sa nakita umano nito at ng Council na imbis na stone masonry ang ginamit para sa buhos nito dahil yun ang nakalagay sa program of work ay PCCP o tinibag na bato lamang mula sa dating kalsada ang inilagay kung saan nilalabag umano nito kung ano ang nakasaad sa kontrata. At sa sumunod na araw, Hunyo 28, ay nagkaroon ng schedule ng pagpupulong sa barangay kasama ang kontraktor, kasama din ang DPWH para magkaroon din ng professional advice ukol dito upang linawin sa nasabing kontraktor kung ano ba ang nakasaad sa kontrata ng nasabing proyekto.
proyekto. Ayon pa kay Hanaban, mariing sinabi nito na wag sanang gagawin sa Barangay Pamurayan ang mga ganyang bagay dahil ayaw niyang maulit ang mga naunang palpak na proyekto dito. So niyan, ang purpose tabi sa din na pagpatawag, yan itabi ang council para makabot naman din sa iyo. Kung ini na yung gigibo sa ato na kontraktor, tama? O dili? Ini-imperdes naman sa iyo. Yan ikabi para pagbulig sa iyo. Like kabising ko na ano, ang gusto lang naman talaga, kaya kami naghagad sa din na meeting, kaya una, ang letter namon, dili man isimbag. Pandua, may mga kaputan kami na dili talaga masimbag. Damo nag-aragi, di ko masimbag. I'm not an engineer. So niyan, mahagad kami ni professional advice sa Indo. Since nakamutabi ang authority, in authority, para magsabi sa naamay na gamiton, ini ang dili gamiton. So, ito naman tabi pagabot sa PCCP na gamiton, well, siguro, approve sa Indo, pero we need documents na ito approve. Eh base sa program of work, Stone Muscle yun nakalagay dun. Hindi PCCP. Niyan, kung approve sa Indo, we need documents na approve sa Indo. Since na inaawa, tulong na naman inhapot. Awat ko na kaya ininhapot. Bago pa lang magbatog, inapot ko na ini. Wala nagsisimbag sa amon. So, haralawig na talaga siya. Ayon pa dito, na-demolish umano ang lugar ng pinagbuhusan kung saan substandard ang ginamit na materyales dahil hindi umano tatagal ang nasabing proyekto kung puro substandard ang gagawin dito dahil sa dinadaanan ito ng iba't ibang uri ng sasakyan. Iginiit din ni Hanaban na dapat ay sundin kung ano ang nasa program of work dahil may inilaang pondo para dito. Kinalaunan ay naging maayos ang pagpupulong at ayon sa kontraktor ay susundin na umano kung ano ang nararapat at i-demolish din ang porsyon na ginamitan ng PCCP. Kakausapin din muna umano ng engineer ang kanilang kumpanya ukol dito, alinsunod sa utos ng punong barangay at bilang end user ng proyekto. Richard Ditan from Alhadrax Company Construction. Actually sa ngayon nasabi na ni Kapitan na gagamitin yung stone, di stone na lang gagamitin. Tapos susundin na lang namin yung POW. How about to doon sa pinapademolish ni Kap na ginamitan ng PCCP po? Yung yung ginamitan, pag-uusapan po namin lahat ng company. Ng company po? Construction. Kung itutuloy or demolition? Itutuloy. Si Kapitan na nagsabi. Pero ako, hindi ko madidesisyonan yun na ako na magsabi na alisin. Opo. Hanggang sa nagpatuloy na ulit ang nasabing kontraktor sa trabaho alauna ng hapon sa parehong araw. Pero nang sorpresa itong binisita ni Hanaban ay muli itong nadismaya dahil sa nakita nito na pinagpapatuloy pa rin ng kontraktor ang paggamit ng substandard na materyales sa nasabing buhos. Uy, ano? Iling ah. Oh, ano ang sabi yung tangan? At agad nitong pinatawag ang DPW. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ni Councilor Jojo Santa Clara Go ng Municipality of Matnog. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Ayan mga kaibigan, talaga nga namang kumbaga anong tawag mo doon? Kakainit ng laman. Katatapos na mag-usap, tapos nang nag-resume, ganun pa rin. Kaya kahapon, yun, kasama na yung isa-isang portion pa lang yun. Wala pa dun yung bukas abangan nyo ang continuation nun. Yung sa center waste naman yun, sa river control. Okay? Yan. Sabi na kasi, sinasabi ko na, sinabi pa. Nagkasabihan tuloy. Sabi nga ni Kap Arles Hanaban, gawin nyo yan, okay. Wag dito sa barangay ko. Dahil hindi ko yan ito-tolerate na problemang yan. Yan. At sana gawin nyo ng maayos. Ang laki naman ng niyan, ang laki ng budget nyo dyan. Sa program of works. Nilatagan nyo ng nagagandahang materyales. Tapos ang ilalagay nyo yung mga tinibag na semento.
yung mga aggregates na galing sa ilog. Nakita niyo yung mga naglalakihang bato. Sabi nga wala namang ganyan. As in, walang ganyanan dapat. Ito po ang Bicol TV po, nasa patas po tayong pagpapahayag. Nasa patas tayong pagbibigay ng mga issue. Kahit po ang inyong likod ay sinasabihan na bias. Pero nakita nyo naman, hindi tayo nag-broadcast dito ng walang basihan. Kitang-kita nyo naman po ang basihan. Hindi po ito basta post lang. Nakesyo ang mga barangay, lantaran ang Tupada, lantaran ang Pula-Puti, kasi may mga media na hindi nabigyan. Ang media hindi naman po nagpapabaya sa ganyan. Kaya lang po nataon na sabi nga nila hindi naman po tayo tulad ng iba dyan na sige, pag nabigyan na, wala na. Sabi nga ni Ramchit, ano yun? Attack now, collect later. Sabi ni Ramchit, attack now, collect later. Nawala na pala yung attack and collect, defend and collect. Iba na ngayon, Ramchit. Attack now, collect later. Diyos kong mga kasama natin dun sa media, kala mo minsan ang gagaling. Happy watching nga pala kay Jigo Jigs. Dati Jigo Bandido ito. Ngayon Joey Jigs. Si Joey Jigs na kung saan maraming isiniwalat sa atin. Sabi ni Joey Jigs, pag tawag doon, pag iba ang nakakuha ng komisyon, korpo. Pero pag nag-iisa lang ang kumuha ng komisyon, sa kanya lang. Ayan, Joey Jigs, magandang umaga sa'yo. Yan. So inabot na po tayo ng oras ng ating pamaalam sa ating programa, pang Miyerkules na edisyon ng Issue Ora mismo. Sabi noon ni Cap Alex Soto, kayong mga media, bantay kayo or wag kayong like ng like sa post ni Cap Soto, ta sigurado baka makasuhan din kayo. Wag kayong like ng like, baka abutin din kayo ng kaso. Shout out pa rin, good morning kay Doble Dos, magandang umaga sa iyo, Doble na dos pa. Doble dos, huwag kang magla-like ha. Baka kasuhan ka rin. Hello kay Papa Mar, kay Bong Lopez dyan sa Buenavista, Bacon District. Tigwa man dyan si Bong ning program ang Lagabong Bong Lopez. Yan. Ingat-ingat sa pagpo-post at ingat-ingat din sa pagda-like. Yan. Baka kayo ay makasuhan, sabi ni Cap Alex Soto. So namamahala na po ang inyong likod dito sa programang Issue Ora mismo. Once again, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ngalan ng buong staff ng Bicol TV Sorsogon, sa technical staff si Papa Harold, si Kapitan Joey Inalpe, kang Barangay Katanagan. Malapit na. At si Clark Laresa France, ang ating mamagitan na technical. Kasama rin si Mama Eva. Magandang umaga po sa inyong lahat. Si Ma'am Bebot Hile Hanoras, magandang umaga po sa inyong panunood. Kahit late na po si Ma'am, paki-preview na lang po Ma'am ang ating naging programa ngayong araw na ito. Sa muli, magandang umaga po. Ang inyong likod si Rosauro Amistoso para na sa isa na namang naging makabulang edisyon ng ating programang Issue Ora mismo sa Bicol TV Sorsogon. Once again po, ini-invite ko po kayong manood ng Aleli Dance recital ng Aleli Dance Academy sa July 12 sa Sorsogon
Culture and Arts dyan sa Kabidan. Magandang umaga po sa inyong lahat at Diyos mabalos, banwaanin Sorsogon. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bigo TV.